Sir, ito ano, since kanina ano, napag-usapan nga natin na yung mga problema ng Pilipinas, tapos nasabi mo rin kanina na wala kang sagot. Pero sir, kung maitatanong ko lang, kung meron ka lang theory or sa tingin mo na parang kung mailalagay mo lang, ano yung pinakaimportanteng dapat mangyari sa Pilipinas para mapunta tayo sa magandang sitwasyon? Um, Magkaroon tayo ng mga titans na hindi quick Oo, money yung kanilang interest. interest. No? Kasi although napapakinabangan natin yung mga malls, condominiums, ang kailangan talaga natin ay manufacturing. Oo, Tayo dapat yung nagmamanufacture ng mga inaangkat lang natin. opo. At dapat, pag nag-manufacture tayo, magiging world class yan. So, alam mo yun, minsan yung nag-a-attempt pa na mag-manufacture, yung mga maliliit na negosyante. Opo, sir. 'Di ba? But just imagine kung malaki yan, 'di ba? Opo, Syempre, yung maliit na negosyante, pag nag-manufacture, kailangan din ng tulong ng pamahalaan yan. opo. So all of these things yun yung for me. Again, hindi kasi ako entrepreneur Yes, yes, opo. person. Hindi ako ganun wala akong mga theories sa ganyan. Pero for me, yung industrialization ng bayan kailangan Kailangan. nang mangyari. Opo. Pero sir, talking about hope, yung kanina, actually may nag-guest po kami si ano yung may-ari ng Kangkong King. Bata Oo. lang sir, kaedara namin. Mm. Hindi si Josh Mojica, yung isa yung mas nauna, si Frank. Mm. Ang ano, pagka-boom pa lang nila dito, parang konti pa ng branches, nag-import kaagad sila. Eh, yung kangkong, 'di ba parang dati, tinatapon-tapon lang ng tao yun, eh. Yun na nga, yun na nga. So parang yung natural resources, sabi niya, hindi tayo uunlad kung puro tayo import, kailangan natin mag-export. So Oo. siya parang nung ini-scale niya agad yung company niya, export agad ng kangkong. Tapos ngayon sir, buong ano, halos buong mundo, nagde-deliver na sila ng kangkong. Like, shipping container ng kangkong chips yung Wow. kaya nakita ko may mga visionary na ngayon na batang negosyante na ano na rin, may pagmamahal na rin sa bansa. Yan ang magdadala sa atin sa Opo. kaginhawaan. No? So yung hope, nandun nga talaga sir, eh. Ay pero sir, ito nga, at kanina pa natin pinag-uusapan ng history at saka ano yung mga nangyari sa Pilipinas. Pero sir, Sige ito po. medyo elementary question 'to, pero kasi Sige feeling nga. ko marami pang Pilipino na kailangan pang maintindihan 'to. Kasi para sa kanila minsan, ang history classes at history subjects, parang kailangan ko lang tapusin para maka-graduate ako. Nakakalungkot naman yun. Opo. Pero sir, ayun nga, kung i-explain natin, ano ba ang kasaysayan at bakit natin kailangan ito? Well, una sa lahat, ang kasaysayan, yung usual kasi na atake natin dyan, yung Western concept of history. The study of the past, the chronological record of past events. So nagme-memorize ka ng pagkakasunod-sunod. Tapos pag world history pa yan, pagka yung Chinese mga emperor, di ba, pag memorize sa'yo, parang sabi ko futile exercise. Hindi na ako nagpapa-objective exam eh. Parang gusto ko nga essays na lang yung Essay binibigay sa akin. At saka mas gusto ko na yung yung mga short answers ba. Mm. Kasi sa totoo lang may AI pa ngayon, 'di ba? Oo. Parang 'di ba sasakit lang yung ulo mo kung didibdibin mong masyado. Pero alam mo 'yun, ang gusto ko talaga na nag-e-enjoy yung mga bata dahil hindi ko pinapamemorya. Yeah. Dahil sabi nga ni Seo Salazar, tingnan natin sa punto de vista ng Pilipino. Ang kasaysayan ay mula sa salitang saysay. Kwento. So, kaya ako, yung kwento ng Pilipino, kailangan maintindihan mo siya kahit iba-ibang klase yan, iba-ibang days of the class. In the end, maiintindihan mo yung daloy. Mm. Mula sa panahon ng mga ninuno natin, paano tayo sinakop, paano epekto ng kolonyalismo sa atin, paano nag-react yung mga bayani natin, etc. etc. Hanggang umabot tayo sa ngayon. Gusto ko makita nila yon as one narrative na tuloy-tuloy yung consciousness. Yung sinasabi ko sa'yo kanina as continuity. Ano yun eh, pag ikaw minsan, yung mga ibang sinasabi nila is history daw, alam mo yun, yung masyado silang nagninitpick sa mga, minsan iko-correct pa ako kasi nagkamali ako sa isang detalye, gano'n. Tapos parang hindi na ako magaling na historian dahil nagkamali ako sa detalye. Pero hindi yun ang preoccupation ng historiador, sir. Oo. Hindi po. Ang preoccupation ng historiador, makita yung patterns ng kasaysayan. Well, kailangan mo ng details. Wala Opo. namang problema doon, di ba? Pero kailangan sa mga detalye na yan, you go beyond that para makita mo yung daloy ng kwento, no? At yung impact niya sa ngayon. Yun. Yan. The other thing is that you have to connect history to today. Yes. Kaya nga 'di ba kanina nag-start tayo sa
ano ba yung nangyayari ngayon? Yung flood control problem, di ba? Yung ghost flood projects, di ba? So mga ganun na, saan ba nagugat yan? Connected eh. So kailangan mag-start ka sa ngayon. Hmm. Kung ano yung mahalaga ngayon, pag-usapan natin, bakit tayo nagkaganito sa ngayon? Opo. Yun, ganun talaga siya. Opo. Ganun dapat. So makita yung connection niya sa present. Opo. Parang ang perspective ko dyan sa'yo na parang kaya natin kailangan pag-aralan ng history. Kasi kailangan nating balikan yung istorya natin kung paano nga siya napunta sa ngayon at para mas manavigate natin kung saan tayo pupunta. Correct. Yeah, exactly. Opo.